at what I have and not at what I don't. You bless my life when I think of all the things that you have done for me. How can I be still when I start to praise? I can feel the worries fade away. 'Cause it's a good day. This is the day that you have made, so it's a good day. Yeah, it's a good day. You give me joy, I will rejoice, 'cause it's a good day. Yeah, it's a good day. Let's go! From the rising sun till the day is done, I'm walking in your love. Help me not forget everything you said. That your joy is my strength. When I think of all the things that you have done for me, how can I resist? When I start to praise, I can feel the worries fade. 'Cause it's a good day. This is the day that you have made, so it's a good day. Yeah, it's a good day. You give me joy, and I will rejoice. Oh yeah, it's a good day. Come on, let's lift up Jesus. Na makapangyarihan sa lahat, aming ka pong tinataas, pinupuri, sinasamba. Dakila ka po, Panginoon, sa aming buhay. At ngayong gabi, muli kaming pasalamat dahil not just that you brought us here safe and sound, but especially that you are here, Lord, as you promised that you are in the midst of the praises of your people. Thank you so much, Lord, at hindi niyo po kami binigo. Now, as we starting new chapter or a new book dito po sa aming pag-aaralan. We pray, matapos namin to, makakuha kami ng mga aral dito, lalo na sa aklat na ito. How Apostle Paul deals dito po sa mga kapagsubukan na inabot niya po when it comes to serving you at maging challenge, hamon sa amin to. Magawa rin po namin to, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isang makikinig. Salamat, nataas ka po namin. In Jesus' name, our God, we pray. Amen, amen. Sige po, makakaupo na po kayo. Now, as we will be dealing or studying the book of Philippians, maiksi lang naman actually ang Philippians, mga kapatid. Ilang chapters lang naman ito. Hindi naman siya ganun kahaba. Hanggang 4 lang naman to eh. Si Saint Paul, nung nagsulat po siya kasi ng mga letters, epistles kung tawag, ay sinimulan tong ayusin ng mga scholars mula po sa pinakamahaba. Kaya nauna po yung Romans. But it doesn't mean na yung Romans o Book of Romans ay yun po yung naunang itayo. Hindi po, mga kapatid. Kaya pagtas ng Romans, 1st and 2nd Corinthians, kasi mahaba yung chapters doon. Then 1st, 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, hanggang sa 1st and 2nd Timothy, mga kapatid, Titus, Philemon. So ngayon, yung ang tawag dito, yung Hebrew, debatable naman kasi yun eh. Kaya sabi nila, hindi naman si Paul, sabi ng iba si Paul. Pero maraming chapter ang Hebrew, mga kapatid. Okay? So merong malalim na theological meaning dito as we study the book of Philippians. Actually, ang pinaka-tema po dito, mga kapatid, sa book of Philippians ay yung kagalakan sa gitna po ng mga suffering ng buhay. Ano ba yung suffering? Pagbabata. So kagalakan kay Kristo sa pagbabata po natin. Kahit na may mga pagbabata po tayong dinadanas, nandun pa rin yung kagalakan po natin na maglingkod. In fact, yan po yung nakasulat sa chapter 1 verse 21. So for me to live is Christ and to die is gain. Yan yung pinaka-tema po talaga ng Philippians. Saganang akin, no, sapagkat saganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Dito kasi,
ang mabuhay. To live is Christ. So reflecting the ministry of the Lord, reflecting how the Lord did yung mga remarkable things when it comes to the ministry, yun yung pattern po ni Saint Paul. At yun din po yung nagiging pattern po natin. So ang Philippians po ay tinatawag po yung the epistle of joy. Kaya nga, walang lugar po sa atin ang kalungkutan, kumbagay. Nalulungkot lang tayo kapag may mga trahedya, halimbawa may namatay, na aksidente, may lungkot dun eh. But when it comes to serving the Lord our God, wala pong tapon sa paglilingkod ng Lord. Kaya hindi ka pwede talagang malungkot eh. Amen? So kahit na minsan nadidisgrasya yung ating finances, hindi po yun katuwiran para po tayo ay malungkot sa paglilingkod sa Panginoon. Now, ito kasi mga kapatid, sinulat, sabi ko sa inyo ng maraming beses, siya po ay nasa kulungan. So very paradox yung istorya nito. Kasi imagine ninyo, nagtuturo siya ng katotohanan patungkol po saan? Sa paglilingkod sa ating Panginoon na merong kagalakan. But then and again, siya naman po ay nakakulong. Kaya when Apostle Paul here teaches the truth o yung greatest truths mga kapatid, makikita nyo po na kailangan wag mawala sa mga mananampalataya ang paglilingkod na may kagalakan sa anumang sirkumstansya na dumarating po sa ating buhay. Naintindihan niyo po mga kapatid? Okay, now ang background po ng Philippians, Philippi kasi ito, Philippi. So ang Philippi, major city po yan, or major place, or major Roman colony po siya sa Macedonia. Okay? Now, etong lugar ng Philippi ngayon, Philippians, nasa modern Greece to ngayon eh. So, yung Isle of Patmos, naalala nyo, nasa Turkey yan. Yung Isle of Patmos, yung 7 churches, nasa Turkey yan. Ngayon, yung Macedonia, nasa Greece to. Naalala nyo si Alexander the Great. Bago siya tawagin talagang Alexander the Great, ang tawag siya Alexander of Macedonia. So, yan yung nag-conquer sa mga known world. Actually, tapos na istorya ni Alexander the Great dito, nasa Roman Empire na po sila. Now, etong Philippians, pinangalan to, after po doon sa tatay ni Alexander the Great, si King Philip. So, pangalan kasi ng tatay ni Alexander the Great, Philip, or King Philip. So, doon po nagsimula yan. Ngayon, napaka-unique po ng lugar na ito, ng Philippi, kasi bagamat siya'y colony, ng Roman, sa lugar na ito, meron po silang magandang privilege. Sila po ay madaling nakakakuha ng citizenship when it comes to their status. Parang sa atin, di ba? Tayo ay, actually hindi naman tayo sakop talaga ng Americans o ng China. Pero dati, under po tayo ng Americans. So, pero hindi lahat ng Pilipino ay binigyan ng karapatan to be an American citizen. Kasi ang Philippines that time, hindi naman siya talaga naging colony ng Amerika. Yung Guam ngayon, mga kapatid, hawak yan ng, tsaka yung Hawaii, hawak yan ng Estados Unidos. Kaya pera dyan, dollar. Under sila nun, mga kapatid. Tayo hindi naman, may sarili tayong soberanya. Ngayon ang Philippi, mga kapatid, ay colony siya ng Roman. Kaya madali sa kanilang maging Roman citizen. Okay? Sa pagiging Roman citizen during that time, marami kang privileges. Hindi ka basta-basta nga magagalaw dahil astig yung dating mo no? Tapos, during their time, may nagdo-dominate ng mga kultura. Kasi from the culture of Greek, kasi si Alexander the Great, di ba, nagpaglaganap ng, anong tawag dito, ng Greek culture. Ito si Roman Empire, Latin kasi sa kanila, salita sa kanila. Si Roman Empire naman
unti-unti niyang pinapasok yung salitang Latin. Okay? Hindi ko lang alam kung diyan nanggaling yung salitang gelatin. Joke lang. Okay? So Latin yung kanilang salita. Ito yung ginagamit madalas ng mga prayer, ng mga pari. Di ba maririnig po ninyo? Latin yun eh. But before that, ang kanila pong lugar ay dominante po ng mga Greek. So Latin culture naging dominante na. Now, ang emperor worship dito ay common. So si Caesar, ang kanilang pinoproclaim mga kapatid na Diyos. So isa sa mga Diyos ng Roman Empire. Kasi marami silang uong Diyos-Diyosan. At yung emperor, gino-Diyos po nila yon. Merong emperor worship. Now, ang church, punta tayo sa church. The Church of Philippi, nagsimula siya sa second missionary journey na. Actually, nasa chapter 16 na yan ng Book of Acts. First missionary journey ni Saint Paul, ito yung kasama niya si Bernabe at si John Mark. So si Bernabe, mga kapatid, si John Mark, karoon sila ng, hindi naman ganun kabigat na komosyon. Pero kasi si John Mark, iniwan sila niya, no, umalis yan. Hindi yan kinatuwa ni Saint Paul. Kasi ministry tayo, sama-sama. Ikaw naman, niwan mo kami. Ngayon, nung second missionary journey ni Saint Paul, sama niya si Bernabe, sabi ni Bernabe, sama natin si John Mark. Sabi ni Paul, wag na nating isama yan. Kasi magkadugo po itong dalawa. Hindi ko maalala kung magpinsan o magpamangkinan itong dalawa. Hindi ko alam kung tsuhin niya si John Mark, si Bernabe. Ngayon, sabi ni Saint Paul, wag na yan. Sabi ni Bernabe, sige na. Naghiwalay po sila ng landas. So si Saint Paul, pumunta po yan, second missionary journey niya, at doon niya po mga kapatid, napuntahan yung Philippi. Itong lugar na ito. Now, may mga importanteng tao na na-convert dito eh. Si Lydia. Si Lydia, isa po siyang mayamang tao at seller po siya ng purple cloth. Ang purple cloth, highlighted sa kanila po yun eh. Ang mga nagsusuot po nun, mga big time na tao, mga mayayaman. Kaya, bago ka kasi makakuha ng pangday, ano ba ang tawag sa Tagalog nun? Yung tinitina. Ay, yung kulay nun kakaiba eh. So, bumibili sila, nag-i-import sila ng kakaibang mga kulay, hinahalo. So, ibig sabihin, businesswoman, itong taong ito, at malaki yung business niya. Malaki yung business niya. Kasi, hindi ka naman basta-basta makakapag-import kung low class ka lang. Tapos, ganun pa katitindi ini-import mo. Pangalawa, dahil nga nag-import siya, yung bentahan nun, maganda po mga kapatid. Okay? Pangalawa, dito rin na-convert yung Philippian jailer sa chapter 16 na alala nyo. Yung kinulong si Saint Paul tsaka si Silas, tapos habang madaling araw at midnight, sabi ng Bible, sa chapter 16, verse 25, umawit sila ng papuri. Habang umaawit sila ng papuri, mga kapatid, ang ginawa ng Panginoon, lumindol, and then after na lumindol, natanggal yung kanilang mga tanikala. So, nag-alala ngayon yung tagapagbantay. Kasi ang katumbas ng pagkawala ng isang taong nakakulong na ikaw yung may bantay, katumbas ng buhay mo tas kahihiyan pa ng pamilya nyo. So, papatayin niya na yung sarili niya para nga naman may katuwiran siya. So, ibig sabihin, kung nakatakas to, lumaban, pinatay siya. Parang ganun marahil ang gusto niyang palabasin. Pero nung sasaksakin niya na, sasaktan niya yung sarili niya, sabing ganon, siguro di naman niya papatayin, pwede saktan, o I don't know kung papatayin o sasaktan niya. Pero sabi ni Saint Paul, kung saktan yung sarili mo, dito pa kami. So, nagulat ngayon. Unang-una, ibihira yung gagawa na yun eh. Nagtanong yung Philippian jailer, gagawin ko para maligtas. So pumunta siya ngayon doon sa household, pinakilala ang Panginoon. Doon po siya that evening or that night, binautismohan po yun. Sisi siya sa kanyang mga kasalanan. So, kasama yung kanyang sambahayan. Now, most
of the scholars believe na it's either si Lydia or Philippian jailer household, dito barahil nag-start yung church ng Filipos. Okay? Bagamat si Apostol Pablo nag-start yan, pero hindi natin alam kung paano na pangyari yon na nag-boom yung gawain. So, di katulad ng ibang churches, mga kapatid, ang Church of Philippians, medyo kakaiba po ito eh. Itong church na ito, napaka-healthy nito when it comes to finances, when it comes to supporting the ministers, napaka-healthy nila. Mapagmahal sila sa manggagawa. Okay? Hindi nila pinababayaan ang mga nagmi-ministry. Very generous yung mga taong ito, mga kapatid. Na-establish sa kanila po yung pagbibigay, yung halaga ng pagtulong sa ministry. Now, may kaugnayan po yan sa pag-aaralan po natin. Ma-establish sa isip po natin, mga kapatid, how important the Philippian church when it comes to a true service and ministry, and when it comes also to ministry to the ministers. Ibig sabihin, ang Philippian church ay pattern natin kung paano silang naglingkod na sumusuporta sila sa church at sila'y sumusuporta sa mga ginagamit ng Panginoon, especially sa mission. Okay? Now, ang Philippians o Book of Philippians, mga kapatid, itong letter na ito, most probably mga AD 60 to 62 to nasulat. Nakakulong po dito si Saint Paul eh. So inaantay niya na lang marahil yung kanyang paglilitis o kamatayan. Di natin alam kung bubuhayin siya. Inaantay niya na lang, mga kapatid, yung panahon na yon. Tapos nakatanikala siya. Yan yung situation niya eh. But then, sa letter po ni Saint Paul, mga kapatid, ang letter niya po ay umuulan ng salitang joy at rejoice. Napakadami niyan pagbabasahin nyo. Mahigit 10, siguro mga 16 yata yan eh. Pag iti-trace back, hindi po yun normal, mga kapatid. Pag ganun po yung sinasabi ng Bible, the Bible is emphasizing this word that despite of the situation of Saint Paul, kailangan pa rin magalak sa paglilingkod. So, ganun din sa atin. We don't have any reason para sabihin natin, Lord, di ako makapagsimba. Bakit? Malungkot po ako. Lord, di po ako makapag-ministry kasi bakit? Nag-away po kami ng jowa ko. So, hindi pwede yun. Kasi iba ganun, di ba? Pag nag-aaway sila ng jowa niya, o jowa, hindi sila makapag-ministry. Mali po yun, mga kapatid. Yung iba naman, nag-away sila ng aso nila. Okay? Pusa nila. Yung iba naman, away sila, mga kapatid. Basta, may mga panahon sa buhay natin na tayo'y tinatamad, na tayo'y ayaw maglingkod o mag-ministry kasi may nangyari sa atin na hindi pumapabor sa ating damdamin. Tama? Ngayon, sabi ni Saint Paul, kung yan ang magiging patayan, nakakahiya tayo. Kasi matatawa lang si Saint Paul sa atin. Alam niyo kung bakit? Sasabihin niya lang, iniintindi niyo yan, ako nga nakakulong dito eh. Di lang ako basta nakakulong, nakatanikala pa yung paa ko. Kamay ko, ako hindi ko ma-imagine. Sa ilalim yung kulungan, mabaho doon. Di ko alam kung paano siya nag-CCR, mahirap ang tubig sa kanila, paano siya kumakain, natutulog. Kung ilang buwan siyang kinulong, imagine niyo kung gaano kahirap po yun, mga kapatid. Actually, dinadalaw naman siya ni Saint Luke, ni San Lucas, susupport sa kanyang pagkain, etc. So, but at the end of the day, mahirap pa rin. Hindi ordinaryo yun, mga kapatid. Nagigets niyo po? Hindi? Yan pa kayo? Dinemonstrate pa rin doon yung salitang joy. So, ang joy, mga kapatid, ay ang happiness. Ito yung pagkakaiba niya. Ang happiness ay madalas siya nakadepende sa mga situation natin eh. Ang happiness, nakadepende yan sa happenings natin. Kaya nga happiness, happenings. Sa mga nangyayari sa atin, bawa, masaya ka kasi
bagong sahod ka. Masaya ka kasi sinagot ka ng crush mo nung nanligaw ka. Masaya ka kasi binigyan ka ng bonus o kaya inangat yung posisyon mo sa trabaho. So normally, ang kasiyahan ay dahil may magandang nangyari sa iyo. Naintindihan niyo? Pero ang joy, hindi. Pag may magandang mangyari sa iyo, nagagalak ka. Pag may pangit na nangyari sa iyo, nagagalak ka pa rin. Naintindihan niyo po? Bakit? Kasi if happiness depends on happenings, joy depends on the Lord Jesus Christ. Nakadepende kasi tayo lagi sa Panginoong Hesukristo. Nagigets niyo ba po yun, mga kapatid? Amen. Kaya nga pag nawala si Lord, tapos na rin ang kaligayahan natin. Pag nawala ka rin kay Lord, tapos na rin ang kaligayahan natin. So yun yung mabigat. Okay? Now let's go to the structure. King, basahin natin yung verse 1 tsaka verse 2. Verse 1. Si Pablo at si Timoteo, kasama niya, na mga alipin ni Kristo Jesus, sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nasa Filipos, pati ng mga obispo at ng mga diakono, yung obispo, mga bishop, kasama doon yung mga deacons, mga leaders yan, mga elders. Sumayin nyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. So, si Paul tsaka si Timothy, they call themselves servant. Ano po yung servants? Ito'y galing sa salitang Griego na doulos. May nakita akong ministry na doulos eh. D-O-U-L-O-S. Tama ba? Basta ganun yun, mga kapatid. Sa pag sinabing doulos, ang ibig sabihin po nun, mga kapatid, ay mainly slave. Now, ano yung significance? Sa Roman culture po kasi, napakahalaga at pina-value nila yung karangalan. They value honor, they value power. Kaya pag ang isang tao ay alipin, wala pong halaga sa kanila yon. Nagigets niyo? Buhay pa kayo? Nakikita niyo yung paradox dito, ha? So, ulitin ko. Sa Roman culture, ang isang tao, para po sabihin siyang maganda ang posisyon niya, yung status niya, tinitingnan yon, mataas pinag-aralan, ano pa, maganda ang kalagayan when it comes to economy, finances, yan yung mga matataas ang honor sa kanila. They value these people, they honor these people, mga kapatid. Depends sa kanilang na-achieve sa buhay. Okay? Now, si Paul, intentionally ginawa niya itong sulat na ito. Bakit? Kasi para kay Saint Paul, these are just worldly titles. Ayaw niya yung, sila yung nakikita, gusto niya yung Diyos ang nakikita sa paggawa nila. Kaya, sa tindi ng achievements, mga achievements rather ni Saint Paul, tinawag niya yung sarili niya na kami alipin. See? Mahirap po yun, mga kapatid. Sila'y servant. Kasi ang sanlibutan, they are after of titles. They are after of stars, yung mga estrella sa balikat. They are after of education. Hindi ko sinasabing masama. Gusto rin ng Lord, tumaas ang edukasyon natin. But here, when it comes to the Word of God, wala tayong ibang tinataas o pinagmamalaki, kundi ang Diyos at siya yung niluluwalhati po natin. That's why, Paul, sinabi niya, kahit mataas yung degree niya, matindi yung pinag-aralan niya, here is Paul telling to us that I am a doulos of Christ. We are a servant of the Lord Jesus Christ. Now, this is just simply telling that the identity of Saint Paul belongs to the Lord Jesus Christ. Kaya nga yung introduction natin kanina, alam niyo yon? For me to live is Christ, to die is gain. I am no longer living with my own self, with my own decision, with my own will. Ayon ko na yon. Because my identity is I am belong to Christ.
Dapat yan yung mailagay natin sa isip, sa puso natin. You go to your ministry, why? Because you are belong to Christ. You do your tithes, or you pay your tithes, you do your worship, because you belong to Christ. Parang simple lang yan eh. Bakit ka naguhugas ng plato sa bahay nyo? Kasi bahay nyo yun at pinagkainan ninyo yun eh. Tama? Sa church, may toka tayo. Pero, basically, ba't mo ginagawa? Kasi, kabilang ka doon sa bahay na yun. Ganon din sa ating Panginoon. Bakit natin to ginagawa? Kasi nga, belong tayo sa Lord. Naintindihan niyo po? Yung iba kasi, matagal na, ang turing pa rin nila sa sarili nila ay bisita. Alam niyo mga kapatid, ito yung nakalulungkot minsan. May mga Kristiyano kasi, na ang tagal na sa church, pero hindi nila nararamdaman ng sarili nila na belong sila. Dalawang bagay ang dapat mong maintindihan. You have to be belong in the church and you have to be belong in the Lord. Okay? Bakit? Yung iba naman, hindi na nga belong sa church, hindi pa belong sa Lord. Yung iba naman, belong lang sa church, hindi naman belong sa Lord. Diba? May mga tao, taga rito naman talaga, pamilya natin. But when it comes to ministry, to mission, when it comes to a simple gathering like this, wala, hindi mo makita. When it comes to Sunday, fellowship, wala, hindi mo makita. Pero CLM North yun. Yun yung minsan nakakatakot na sitwasyon eh. Yung iniisip mo na ikaw ay belong, totoo naman. Pero, belong ka lang pala sa church, hindi kay Christ. Nagigets ninyo? So here, ano yung mga lessons na makukuha po natin? The first one, mga kapatid, that our identity as a Christian, hindi po yan matatagpuan sa kung anong career meron ka. Amen? Kung anong career meron ka, kung anong achievements meron ka, hindi po yan dyan natatagpuan. Hindi po dyan yan nakikita. Kung anong education meron ka, hindi rin po doon. Kung anong yaman, kung anong popularidad meron ka, hindi po ganun yun mga kapatid. Kasi sa harapan ng Lord, pare-parehas lang po tayo at isa lang po yung mataas, yung ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya nga makikita nyo may mga fellowship. Ako, saludo ako doon. One time nakita ako yung presidente ng Amerika, si President Donald Trump. Christian kasi yun eh. Nag-fellowship yun. Presidente yun, nakikinig ng preaching yun ha. Presidente, actually siya ang pinakamataas na tao sa buong mundo ha. Kasi ang Amerika ang number 1 eh. So pwede natin siyang ilinya sa pinakamataas at pinakamakapangyarihang tao. But when it comes to the Lord Jesus Christ, it's the same with us. He is also a doulos or a servant. Kaya ito yung dapat natin makita. See? Yung iba, inangat lang ng konti ng Lord. Akala mo kung sino na. Iba, binigyan lang ng konting ganitong approval o kaya inangat lang ng konti ang finances. Akala natin kung sino na. Iba nga mas mabigat. Binigyan lang ng trabaho. Ang problema, nung nabigyan ng trabaho ng Lord, nakalimutan niya na kung sino yung nagbigay trabaho. So, saan po natin yun makikita? Sa Panginoong Hesukristo, mga kapatid lamang, para tayo masabi ng totoong identity natin, pagiging Kristiyano. Papaano po yun? Kapag tayo, mga kapatid, ay nabubuhay sa kalooban ng Lord at higit sa lahat, pinamumuhay natin ang pagiging alipin po natin sa ating Panginoong Hesukristo. That's why sa sanlibutan, the world encourage yung tinatawag na self-exaltation. But in the gospel, in the teaching of the gospel of the great apostle Paul, ano yung tinuturo niya po mga kapatid? Teaches us to surrender. Suko tayo, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Amen? Wala talagang magagawa kung wala ang Diyos eh. Kaya nyo bang buhayin ang sarili ninyo? Excuse, ilan na yung mga taong nag-mock sa Lord? Inaliwala ang Panginoon. Naalala nyo isang Grammy Award winner yata yan, o best actor, hindi ko matandaan eh. Sabi niya, hindi ko makuha yung eksaktong sinabi, pero para sa kanya,
Itong award na ito, kasi iba sinasabi, thank you Lord, thank you Jesus. But this award has nothing to do with Jesus, sabi niya ganun. Para bang sinasabi niya na, this is not the effort of Jesus, this is my effort. Ganun niya sabi niya. Nakalimutan ko yung artistang yun eh. Kanya daw yun. So tao, palakpakan, no? Lipas ng ilang taon, mga kapatid, may sakit na siya. Yung isa naman, on the spot, siguro komedyante yung babaeng yun. Tapos minamak niya yung kakayanan ng Lord. Tapos yung dire-diretsong bumagsak. Bug. Yari. Si John Lennon, sinabi niya, di ba? Mas masikat pa sila. Di binagsak siya ng Panginoon. Imagine ninyo ha, walang taong pwedeng magmalaki sa harapan ng ating Diyos. Ang mabigat kasi dito mga kapatid, yung tinaas mo na yung sarili mo, pinaba mo pa ang Diyos. Naintindihan ninyo? Si Lucifer nga tinaas niya lang yung sarili niya, binagsak siya ni Lord yung ibang tao, tinaas niya na yung sarili niya, pinaba pa nila ang Lord para ikaw ng pinakamagaling. Nakakatakot pong espiritu yun mga kapatid. So kung ano na-achieve mo, ipagpasalamat natin yun. At higit sa lahat, mabuhay po tayo ng may pagsuko araw-araw sa Panginoong Jesucristo. Okay, number 3 tayo, Kuya King. Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos sa tuwing kayo'y aking naaalala. Ito ang ganda nito mga kapatid. Nasa kulungan si St. Paul, inaalala pa niya ang mga kapatiran. Tapos pag naalala niya ang mga kapatiran, nagpapasalamat siya. Hindi ko alam kung paano niya to ginagawa, mga kapatid. Pero imagine niyo na lang, you are inside of that dirty prison. Tapos may isip mo yung kapatiran mo, kumusta na kaya siya, Lord? Salamat, Lord, iniingatan niyo po siya. Alam ko, napipersecute din sila, Lord. Huwag niyo po silang pabayaan. Yung pag salamat po, Panginoon. Tapos naalala niya, salamat po, Lord. At least ako lang ang nakakulong dito. Sila, hindi sila nakukulong. Ang daming pwedeng isulat. Ba't ito pa'y sinulat ni St. Paul? Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing kayo'y aking naaalala. Now with this context, tignan nyo papakita ko sa inyo, nahihirapan si St. Paul dahil sa paglilingkod niya sa Lord, kaya siya nandun. Dahil nakita siyang may ka-fellowship o may kasama na naglilingkod sa Lord, kaya siya nandun. So basically, ang dahilan ng kanyang sitwasyon na nandun siya ay dahil sa Panginoon, dahil sa kanyang mga kasama. Pero ano sabi ni St. Paul? St. Paul, nagpapasalamat ako sa inyo. Sa Panginoon, kapag sa tuwing kayo'y naaalala ko. This is ironic, mga kapatid. Di ba kapag ang isang tao ay nagkamali sa iyo, o kaya isa sila sa mga naging dahilan para ikaw ay nasa ganyang devastated o mabigat na sitwasyon, di ba pag naiisip mo yung taong yun, mas nagagalit ka? Tama? Di dahil sa kanya, wala ako dito Di ba? Naiisip niyo ba yun? Buhay pa ba kayo? O iniisip niyo pala ngayon? Alam mo, pinautang-utang ko siya, nakakagigil. Kaya pag naisip mo yung taong yon, sumasama loob mo. Kay Paul, hindi. Salamat, Lord, naisip ko siya, Panginoon. Salamat po sa iyo, Lord, naaalala ko po siya. Gusto ko siyang tirisin. Ay, hindi, huwag niya nang idugtong yun. Okay? Mahirap yun, Ngayon, tanggalin muna natin yung eksena ni St. Paul, Ngayon, pag naiisip nyo ba ang kapatiran, ito tapatan, ang kapatiran natin, itong church, tayo ba'y nagpapasalamat sa Lord? Di ba? Ang totoo, marami, hindi naman talaga Normal lang, naisip ko siya, okay. Naisip, okay. Naisip mo yung kagalit mo, ay patay. Patay tayo dyan. Di pa ito nagbabayad ng utang, Lord So, imbis na magpasalamat ka, naaasar ka. Si St. Paul, hindi. Sabi niya, pag naaalala ko kayo, sa tuwing naaalala ko kayo, ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Ang gandang challenge nito sa atin, mga kapatid. Pag naisip mo yung kapatid mo, sabi mo, thank you, Lord. Ito technique.
Kung gumawa sa'yo ng mali yan, ang technique, pasalamatan mo ang Diyos. Sabihin mo na lang, Lord, bahala ka na sa Kanya. Pangalawa, Lord, salamat Lord, hindi ako siya. O yun, pasalamatan mo. Tama? Kasi para ma-comfort ka naman kahit paano, mas maganda nang hindi ikaw ang gumawa ng masama. Mas maganda na minsan na, hindi ko sabing mas maganda, pero ibig sabihin, kumpara na ikaw yung gagawa ng masama, wag na. At least, ikaw yung nagawa ng masama, di ka gumanti. Mas okay na yon. Ayaw mo, ang Diyos ang gaganti dyan. Amen? Papakita din naman ng Lord ang kanyang kapangyarihan dyan sa mga yan. So here, number 4. Hanggang 8 tayo Na parating sa bawat daing ko, ay, ayun na masaya, yan na-enjoy. Ay masayang nananaig ako. Ano yan? Nananaing ako. Sa putol dito Sa patungkol sa inyong lahat. Ano ba sinabi sa English? Check natin sa English in Philippians chapter 1. Maganda ito Okay. Verse 3, I thank my God upon every remembrance of you always in every prayer of mine, making requests. Ayun always in every prayer of mine. Nananaing, yun yung prayer. Making requests for you all with joy. So ano sabi ni Saint Paul? Ayun English pala dyan Na parating sa bawat daing ko ay masayang nananaing ako sa patungkol sa inyong lahat. He was requesting, mga kapatid, that the brethren surround him or in Philippians, maging masaya pa rin. Maging okay pa rin, mga kapatid. See, parang Lord, okay na, ako na lang po yung masaktan, wag na lang sila. Ay, ganda na. Next, dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Tuloy na nga natin hanggang 8. Na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Gaya ng matuwid na aking isiping gayon tungkol sa inyong lahat sapagkat kayo'y nasa aking puso. Palibasay sa aking mga tanikala at pagsasanggalang at sa pagpapatunay naman sa Ebanghelyo, kayong lahat nakasama ko ay may bahagi sa biyaya. Okay, verse 8. Sapagkat saksi ko ang Diyos kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat sa mahinahong habag ni Kristo. So here, Paul is simply saying that I remember you guys. I remember you with joy. Naalala ko kayo na merong kagalakan. Balik mo sa 5. Okay? Now, ano pa yung maganda dito kay Saint Paul? Ito yung gusto ko ipapansin sa inyo, kapatid. Ilang bagay. When Saint Paul remembered these people, we have to notice things. Bakit? Hindi si Saint Paul nagpasalamat dahil may maganda silang building o may maganda silang church. Hindi siya nagpasalamat dahil maganda yung program nila sa simbahan. Well, lahat ng yun okay. Pero hindi ganon ang mindset ni Saint Paul. Hindi nga rin siya nagpasalamat because of numbers o dumami sila. Hindi rin siya nagpasalamat sa kung anong dahilan, kundi nagpasalamat siya because these people are God's people. Kayo'y totoong mga anak ng Diyos. Now, ito yung maganda mga kapatid sa verse 5. Dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Sabi sa English, your partnership in the gospel. When you trace back what is the meaning of that partnership, sa Greek word, koinonia ang ginamit po dyan. Ano po yung ibig sabihin nun? Diyan po nang galing yung salitang sharing. Sharing. It means more than fellowship. Hindi lang po yan yun ang kagaya natin, nakikinig, kagaya natin nagkikwentuhan. Well, that's fellowship.
But when it comes to koinonia, it means sharing. Nagbabahaginan talaga sila. May kurot mga kapatid, especially when it talks to mission. When it comes to mission, when it comes to support, hindi nila sinasabi, Brad, ipagpipray kita. Dahil nga, sila'y may kaya din naman, may pera sila, but it doesn't mean, mga kapatid, pag wala kang pera, hindi ka magsusupport. Pero sa kanila, yung bagay na yun, ginagawa nila. Yung kanilang kaluwagan, yun yung ginagawa nila para sumuporta, i-share para po sa ministry. Di ba ang sarap nung ganon? Salamat po, Sister Merlin. Ang sarap nung ganon. Sinishare mo kung ano yung meron ka. Kasi merong less fortunate talaga rin mga tao. Meron din namang mga manggagawa, mga kapatid, na talagang hirap din eh. May mga kakayanan yung iba, tutulong talaga tayo. May mga kapatiran tayo, hirap sila sa pamasahe. Sharean natin, wag lang natin sabi pagpipray kita na magkaroon ka. Hindi, ikaw na nga yung tinawag ng Lord. That is koinonia. You have to share. Koinonia, it means participation. You have to participate. Makiparticipate ka. Okay? O ayan, kagaya niyan, may gawain kayo. Nanay, tatay. Hindi lang po yung simpleng fellowship. Kabataan, makikiparticipate ka talaga doon. Amen? Pangalawa, sa participation mo doon, hindi lang yung nakaupo ka. Kung may gagawin kayo doon, gagawin mo yun. Yun yung participation. Bawa? At ganun din lalo kay St. Paul sa ministry, when it comes to mission, itong mga taong ito, dalawang bagay. Sumasama sila or nagsusupport sila finances. Hindi lang sila nagpipray. Participation talaga. At ang mabigat dito mga kapatid, yung mutual sacrifice. Kaya nga sa kanila nanggaling yung salitang communism, communal living. All things are common. Meron silang mutual sacrifices. May mga tao nahihirapan, may mga tao nakakaluwag. So kung ano yung, ang mutual sacrifices, hindi yung kung ano hindi yung, sige, tag 1,000 tayo lahat. Sa may kaya, madali lang 1,000. Tama? Yan ba kayo? Pero kung ikay walang kaya, mahirap sa iyo yun. Sa kanila mga kapatid, kung ano yung kinikita mo, pinuporsyentuhan mo yun. Parang ikapo. Nagigets niyo? Kung ikaw ay kumikita ng 100,000, madali lang sa 1,000 pakawalan. Pero ipuporsyento mo yun. Nagigets niyo? Hindi yung tipong, okay dahil ikaw pinakamahirap, pera mo lang ay 500, magkano kaya mong ibigay? 100. O lahat tayo, tigwa 100. Unfair po yun mga kapatid. May mga kakayanan. Kaya nga, dito mutual sacrifice Depende yon sa ini-income mo. Alam yun ng mga apostles dahil nga alam nila yung ikapo. Depende yon sa kinikita mo. Ganon din yung offering. Nag-o-offering sila, depende yon sa kinikita mo. Okay? Proportion yung kanilang sacrifices. Kasi hindi pwedeng nakagagaan ka tapos maliit lang. O nakaluluwag ka tapos maliit lang sa sacrifice mo. Samantalang ito, tatapatan mo lang yung kanya, magkano lang yon. The next thing, they were common in mission. Once we say koinonia, ano ang mission natin? Pupunta tayo ng Troas. So the church will support. Troas tayo. Magkano gagastusin mo dyan? Magkano kailangan dyan? So kung ano yung gagawin ng minister, susuportahan nila yon mga kapatid. I don't know kung paano yung style nila, kung may quotation, kung may mga financial ganito, ito sasakay ako ng kabayo, ang pamasahe dito. 3 buwan ako dito. Hindi ko alam kung paano. But one thing is for sure, they support kung ano yung pinapagawa sa kanila, yung common mission po nila. So here, the church, the brothers and sisters of Philippians or Filipos, hindi lang po sila yung tipong taga-attend ng gawain. Hindi lang sila ang pupunta doon, praise the Lord, hallelujah. No, it's not.
pinaparticipate nila, sinasadya nila yung kanilang mga sarili na maging kasama saan? Sa gawain ng ating Panginoon. Gagawa talaga mga kapatid. Hindi ngangawa. Kaya iba yung gumagawa sa ngumangawa. Yung iba kasi wala nang ginagawa, ngangawa pa. Tama? Yung iba naman, gumagawa, ngawa naman ang ngawa. Nagawa, pero ang daming tinuturo. Ano ako dito eh. Siya, hindi siya nag-ano. Mali rin naman yun. Yung iba naman, sitting pretty. Sitting lang, wala pala yung pretty. Ang galing natin. Yung iba talaga, upo-upo lang, wala nang ginagawa. No, it's not. Damhin talaga natin yung ministry. Yung mga galit, maraming ginagamit dito. Lalo na dito sa mahiwagang pulpito na ito. Hindi mo makita magsakripisyo eh. Kailangan natin magsakripisyo mga kapatid. Okay? Minsan oras lang hinihingi sa atin. Maluwag pa nga yun eh. Alam niyo po kung ano yung mahirap? Yung isa-sacrifice mo talaga yung oras mo. Yun talaga mabibigat. Ibig sabihin, may mahalaga kang gagawin o importante sa isang araw na yun. Pero dahil mas nakikita mo ang gawain ng Lord ay importante o mas importante, unahin mo yun. Kahit masacrifice pa ang iyong pupuntahan o baka kumita ka. Yun talaga yung mga sacrifices. Pero kung pipiliin mo yung linggo para magsimba kasi tinatamad ka, birthday lang yung pupunta mo, wala sacrifice doon. Yung iba mas malupit. Bakit? Kasi may mga Kristiyano na matagal bumabad sa higaan. Sige, tagal. Ayun, nagsisimba. Akala nila pag nagsimba sila, nag-sacrifice na sila sa Lord. Hindi po totoo yun mga kapatid. Wala pong sacrifice na ganon. Okay? Sa verse 6, Kuya King, isa pa ito. Na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito. Ano yon? Na ang nagpasimula sa inyo na mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Kristo o ni Hesus Kristo. He who began a good work in you will carry it on saan? To completion. Tatapusin ni Lord yan. Siya nagpasimula eh. Alam niyo po mga kapatid, isa to sa mga naaalala kong gusto kong verse. Nakalimutan ko to pero isa to sa mga paborito kong verse sa Bible. He who began a good work in you will carry it on to completion. Actually, ang ganda niya, no? Yung akala natin minsan ng mga nangyayari sa atin ay pangit na. Hindi eh. Kukumplituhin talaga yan ng Diyos pagdating ng araw. Pagagandahin niya talaga. At the end of the day. Kasi sinimulan niya maganda eh. Ba't naman niya papapangitin sa dulo? Ikaw ba nanood ka ng pelikula, ang ganda na simula, tas ang pangit ng dulo? Hindi ka masasatisfy eh. Tama? Makikita mo yung ganda ng simula, paganda ng paganda yung ganda. Kasi mga ano yan, scriptwriter, magagaling yung mga yan eh. Hinuhusayan talaga na para maging exciting. Kagabi lang, nanonood yata ako, no isang gabi yata, nanonood akong pelikula. Ganda ng pelikula niya, mga kapatid eh. Di pa tapos ang laban. FPJ yun ah. Si Amy nagre-reklamo na eh. Puro daw FPJ yung mga ano eh. Pinapanood ko. May napanood ako mga kapatid. Medyo twist yung kanyang istorya. Ang galing. So, kaya mga gusto kong pelikula. Yung akala mo wala na. Pero ang twist pala nasa dulo. Talagang mamangha ka. Wow, ang ganda. Ay ko nga no. Isang ganyan sa paglilingkod eh. Nung sinimulan tayong iligtas ng ating Panginoon, una tayo pinatawad sa mga nagawa nating kasalanan. Sinimulan tayo iligtas ng Lord. Sino sa inyo titindig sa harapan ng Diyos at sasabihin, Lord, ang pangit ng ginawa mo sa akin? Wala, di ba? In fact, nung tayo iniligtas ng Lord, mas pinaganda at pinaganda niya yung mga susunod na pangyayari sa atin. Amen? Kayo, patotoo niyan. O, ito na lang church natin. Saan to nagsimula? Panoorin niyo sa YouTube yung pinost. CLM North Caloocan o North Caloocan CLM? Ano ba yun?
CLM North Caloocan. Hanapin nyo sa YouTube, tapos mag-subscribe kayo. 34 na yata nakasubscribe o 43. Pabuti natin ng 43 million mga kapatid. Tapos pinapanood ko yung mga dating mga pictures. Dami doon mga kapatid. Oh, sabi ko dito kami nagsimula. Yung bubungan natin, makikita mo pa doon. Oh. Tapos yung mga bata na, mga yan, di ba? Mga uhugin pa yan. Yung iba, mga may kulangot pa nga minsan. Sisimba. Yung iba naman, mga kapatid, mga walang kamuwang-muwang. Pag titignan mo ngayon, uy, wala na sila. Wala na pala. Uy, lalaki na nila, sila na pala yung nagagamit, to. Tapos, pag titignan mo yung church, kikita mo doon, friendly church pa dati, no? Kahit tayo inaaway, friendly pa rin tayo. Ito lang yun, no? Biro mo, anong bang tawag doon sa kahoy na yun? Pinagdikit-dikit lang namin ni Brother Toto yun. Di na yan. Parang kawakawayan lang. Alam niyo po, nung pinanood ko yun, mga kapatid, halos naiiyak ako. Pinapanood ko siya. Sabi ko, nga, no? Malayo-layo na ang narating. Unang-una, wala naman tayong missionary. Naisip niyo ba yun? Dalawa lang kaming mayaman ni Brother Toto dito, namatay pa siya, di ako na lang mag-isa. O sinong gustong yumaman, sumama kayo sa akin. So nakikita niyo yung point dito. Hindi tayo kinuha ng Lord tas pinapangit yung buhay natin. Tama? Ilang mga panahon umiiyak tayo doon sa church. Ilang mga panahon nagpipray tayo, nag-overnight tayo. Ito mabigat. Nung nangyari na sa atin yung mga yun, ito gaya niyan, we pray for this. Marami naman tinamad. No? Tinamad pumunta sa gawain, ganda na nga ng daanan, maayos na yung simbahan, naka-aircon ka pa. Ang daming tinamad, di ko alam kung bakit. Ewan ko kung anong klaseng impacto ng katamaran ng sumapi sa marami. Yung tipong malaya ka na nga, lahat nasa sayo. Hindi ko alam kung anong klaseng espiritong pumasok. Okay na ako dito. Yan yung nakakatakot eh. Kasi si Lord sinisimulan tayo ng maganda't paganda ng paganda. Tinutuloy-tuloy yun hanggang sa makumpleto. Ang nakakatakot dito mga kapatid, dalawang bagay. Una, alam nyo, yung hadlang ng kaaway pag nahadlangan tayo o nagpahadlang tayo. That's the first one. Maraming gagawin ng kaaway para tayo hadlangan. Pero may mas mabigat doon. Yung ikaw mismo ang maging hadlang para hindi ka makumpleto. Minsan, sinisisi natin yung kaaway sa mga pagsubo o problemang binibigay. Pero alam niyo mga kapatid, ang problema talaga, hindi naman minsan yung kaaway. Tayo ang nagiging problema. Ayan, pinag-uusapan namin kanina nila Sister Venus, Sister Irene. Yun yung nakakatakot eh. The greatest tragedy, sabi niya nung nabasa ko, is not that the Christian serve the Lord with poverty. No, it's not. Serve the Lord with problems or difficulties. The greatest tragedy, alam niyo kung alin? Yung maging kumpiyansa ang mga Kristiyano na sa last days. Yung tipong, okay na ito, ayos na ito. Yan talaga yung nakakatakot. Actually, yan yung topic natin sa linggo sa Laodicea. Uunahan ko na kayo mga kapatid. Hindi masarap ang pagkain sa linggo. Pero masustansya. Hindi talaga siya masarap. Inaral ko na siya, nire-review ko na siya mga kapatid pag wala akong ginagawa sa school. Sabi ko, ang bigat nito Kahit sanguting ng anggulo, parang Sabi ko, okay ito. Okay? So here, the last part, God started on us, saving us. Then afterwards, mga kapatid, He continue to prosper us when it comes to our ministry. Then on the last part, sa buhay natin, He will be completing. Ito na mga kapatid yung ginagawa ng Lord sa buhay natin. So ano yung sa atin dito? Huwag ka na magpatumpik-tumpik. Lago ka na sa Lord. Tama. Saan pa ba tayo pupunta kung di ka magpapalago? Isipin nyo nga yun, ano bang gusto nyo sa buhay? Gusto nyo ba ganyan lang kayo palagi?
Ang prayer ko na ngayon sa Lord, mga kapatid, na magkaroon tayo ng mga manggagawa na papalitan na ako dito. Sunday may katuwang na ako. Pwede na sila mag-preach, mga kapatid. Yun na talaga. Sana Lord, meron nang gamitin. Mag-step up din tayo bilang mga mananampalataya. Galingan nyo kung nakikita nyong kaya pang ipaunlad ang inyong mga galingan nyo para sa Lord. Pag-aral kayong maigi, taasan ninyo ang karunungan at kaalaman ninyo, mga kapatid. Ganun talaga sa ministry eh. Nakikita nyo, lahat ng pag-unlad may presyo po yan. Lahat ng paglago, you have to pay the price. Gusto natin lumaki, gusto natin gumanda, lumawig pa ang gawain. Huwag tayo dito makontento, bayaran natin yung presyo. Fasting tayo, mag-overnight tayo, atin tayong discipleship, mag-aral tayo. At higit sa lahat, i-challenge natin yung sarili natin. Lord, magbubukas po akong gawain. Tapos kausapin mo katabi mo, ikaw magsara. Ako taga-bukas, ikaw taga-sara. Lord, magbubukas po akong gawain. Nararamdaman ko, tinatawag niyo po ako. Doon sa dulo ng Mountain Heights mamimigay po ako ng truck sa mga bata. Di ba? Tapos i-invite ko yung mga bata, may gawain ganyan o kaya ganito. Maraming paraan, mga kapatid. Huwag kayong makontento sa 4 na sulok lang dito. Punta kayo Sabado, punta kayo ng gawain, pa-practice. Maganda na yun. Pero dapat, lampasan na po natin yun. Tapos na tayo dun eh. Challenge ourselves. Hindi lang ganito tayo tinawag, mga kapatid. Amen? Diyan ba kayo? So, susunod na lang natin talakayin. Maganda yan eh. Philippians. Yan ay hamon sa atin. Kahit na anong nangyayari, maging magalak po tayo sa paglilingkod. Come on, let's all stand. Bishop, liga rito. Prayer po tayo, mga kapatid. Lord, binupuri ka po namin sa gabing to, Panginoon. Maraming pong salamat sa mga biyaya niyo, Panginoon, at sa habag niyo po sa amin sa araw-araw, Lord. And Lord, pinapanalangin ko po, Panginoon, na ingatan niyo po kami sa pag-uwi, Lord. And Lord, patawarin niyo po kami sa mga nagagawa naming mga kasalanan. Maraming pong salamat sa privilege na to, Panginoon, sa mga challenges na binibigay niyo sa amin araw-araw, Lord. Pinupuri ka po namin, Lord. Salamat po, Lord. In Jesus' name, amen. And if I'm breathing, then I ought to praise Him. 'Cause He put the breath inside of my lungs. And if I'm living, then I've got a reason to thank the Lord for all that He's done. Oh, come on, praise the Lord in this place. I open up my eyes, I'm thankful for this life. Oh, that you've given me. I look at what I have and not at what